Magandang araw sa atin lahat, lalong-lalo na sa mga boxing fans. Saan man panig kayo ng daigdig. It's good to be back here sa aking tahanan. Okay? Ang paksa natin ngayon, marami tayong pag-uusapan ngayon sa boxing, no? Ang dami na ganap. Una muna, si Jerry Nangkahas, ang ating IBF Super Flyweight Champion, ay lumapag na sa California, no? Para sa kanyang laban si Japanese challenger Ryuichi Funai. Okay, magaganap po yan sa May 4 at definitely mapapanood to ng live o delayed telecast sa Pilipinas dahil ito ay co-cover ng ABS-CBN. So, isa pang balita hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ring replacement sa nakatakdang laban naman ng heavyweight champion na si Anthony Joshua dahil kung matatandaan natin ang kanyang makakalaban na si Jared Miller ay na-suspend o na-ban, no, na-ban ng Athletic Commission dahil sa pagtitake ng 3 banned substances. Okay, itong mga pagbaban sa boxing na mga masyadong marami ng pet user ngayon, no? Performance enhancement drug user sa ating mga atleta ngayon. At ito, lalo na sa boxing, dapat ang parusa dito ay hindi lang simpleng pagtatanggal ng lisensya sa isang state. Dapat ito ay lifetime ban para naman maprotektahan natin ang mga tao na o mga boksingero na maaari maging biktima ng mga boksingerong ito na gumagamit ng ipinagbabawal na enhancer, no? Sabi nga ni Freddie Roach, dapat lifetime ban ang mga mahuhulihan ng gumagamit ng performance enhancing drugs dahil ito raw ay tantamount sa attempted murder, no? Kasi alam niyo naman yung boxing na wala ka pang kinargang drugs sa katawan mo, napakadelikado na. Yung pang magte-take ka ng drugs na magpapalakas sa mga suntok mo at may mga drugs naman na hindi mo mararamdaman yung suntok ng kalaban, napakadelikado to para sa mga boksingero na nagte-take ng gantong drugs. Hindi lang sa kalusugan nila mismo, kasi sisingilin naman sila niyang balang araw. Kung hindi sa kalusugan mismo, parang tinatanggalan mo na ng buhay, no? Ilang boksingero na natin yung nakokoma, namamatay, ibabaw lang na ring, palakasan lang ng suntok, napuruhan lang. Paano pa yung mga nagiging biktima nitong mga boksingero na nagte-take ng mga drugs? So, dapat hindi na natin inaalam kung kasalanan ba to ng trainer o kasalanan ba to ng manager o kung sino may kasalanan. The mere fact na ikaw, boksingero, nagte-take ka ng drugs na to, kasi hindi natin niya alam Ngayon lang ba siya nag-take dahil malakas ang kalaban or dati niya nang ginagawa? 'Di ba? Masyado ng masyadong delikado sa sports ng boxing to. Dapat talaga na maghigpit ang USADA, WADA, etc. kung sino man yung mga nagte-testing dito, at higpitan din ng mga commission, New York, Nevada Athletic Commission, para maprotektahan naman ang ating mga boksingero. Okay. So, ikatlo at nakakabigla sa lahat. Alam nyo, katulad na ipangako ko, sabi ko magbibigay tayo ng mga fight analysis, inaral natin yung mga videos ng mga boksingero na to. Siyempre, ang medyo popular lang tayo, nasusubaybayan natin yung mga laban ni Nonito Donaire. Okay? So, siyempre, ngayon pa lang, inaaral natin yung kay Solani Tete. Biglang pumasok. Ito sana yung main topic ko ngayon, yung analysis kung paano posibleng matalo ni Nonito Donaire si Solani Tete, no? Kasi kung pag-aaralan mo yung mga latest fight nila,
dehadong-dehado si Nonito Donaire dito kay Solani Tete dahil bukod sa mas bata, mas mabilis, mas magalaw, pero at tinignan ko naman kahit sa sparring partner, nako, sa sparring partner nga medyo yung video na nag-sparring si Nonito Donaire laging tinatamaan, no? Mas marami pang tama yung sparring partner nito kaysa sa kanya, dun sa kanya sparring partner. So sana ang magiging conclusion ko na kung sa April 27 na si Nonito Donaire ay mananalo lamang pag nagkaroon ng lucky punch kay Solani Tete, no? Kasi hindi naman mawawala kay Nonito Donaire yung lakas na sumuntok pero yung bilis, footwork, definitely bawas na, no? Walang-wala na. Tsaka napakahirap nung 8 years na nung huli siyang lumalaban dito sa bantamweight, kaya napakahirap para kay Nonito Donaire na dito uli sa weight na ito na 2 weight categories buhat nung huli siyang napapalaban. Napakahirap sa katawan niya na bumaba ng timbang at mag-enter sa tournament ng World Boxing Super Series, no? Pero talagang ganyan kinakailangan ni Donaire na ma-enter. At yun nga, isang freak accident kaya siya nanalo, nagkaroon ng injury yung kalaban. Kaya ang conclusion ko sana, kung hindi man makakuha ng isang lucky punch si Donaire, ang maaari niya na lang ipanalo ay yung isa na namang aksidente na ma-injured bigla yung kanyang makakalaban. Pero sa kasamaang palad, bago yung actual na laro sa 27, ilang araw na lang ang binibilang sana natin, excited na akong manood, nagkaroon na ng injury yung kanyang makakalaban na si Solani Tete, no? Ayaw man nating mangyari to dahil gusto nating matuloy ang laban, nag-withdraw na sa World Boxing Super Series ang world champion ng WBO bantamweight na si Solani Tete ng South Africa. At ngayon ay hindi natin alam kung paano itutuloy ng mga organizer ng World Boxing Super Series na mapapanood sana sa DAZN o DAZN, kung paano ang mangyayari ngayong wala nang makakalaban si Nonito Donaire. So dalawang pinagpipilian nila, isang replacement fight at saka isang kinoconsider ng organizer na pwede naman tong laruin, i-postpone muna ang laban. Total meron namang kasabay siya na actually co-main event lang si Donaire Tete, meron pa namang main event. So hindi naman maapektuhan yun dahil si Tete lang naman yung na-injured. So ang pinagpipilian mga kapatid ay isang replacement fight or hintayin na lang na i-postpone muna at hihintayin na gumaling si Tete bago sila paglabanin muli ni Donaire. Yan ang problema ng mga tournament na ganito, no? Unlike sa regular na championship fight lang, kung nag-withdraw yung kalaban, walang maapektuhan tournament. Kaso dahil nga nasa time frame yan, no? Tsaka biruin mo yun kung yung replacement ay wala pang tinatalo, kasi si Tete tsaka si Donaire nanalo sila sa quarterfinals Paano yung replacement boxer kung wala pang tinatalo sa quarterfinals, semifinals agad? Samantalang replacement lang siya. Originally hindi nga siya kasama doon. Kung nanalo siya, siya pa yung papasok sa finals, no? So yan yung mga kinoconsider dyan sa labanan na yan ni Donaire at ni Tete, na
yung conclusion ko sana na mananalo lang si Donaire kung ma-injured sa laban katulad nung nangyari kay Ryan Burnett, napaaga, no? Hindi sa laban na injured si Tete, kundi before ng actual na laban nila, before the opening bell. Kaya hindi natin alam yung mangyari dyan. Okay? Okay. So, kababrowse ko dito sa YouTube. Ito naman, ibang topic naman. Napanood ko yung interview ni Oscar De La Hoya kay Larry King, no, sa Ora yata. Wala na si Larry King, matagal na sa CNN sa may Ora Network na siya ngayon. Okay. Sa interview na to, nung tinatanong si maganda yung mga maganda yung mga insight ni Oscar De La Hoya. Siyempre magaling naman magtanong si Larry King. So sabi, nung tinanong siya yung ano yung lowest point niya ng kanyang buhay sa kanyang career, ayun nga yung sinabi niya yung pagkakatalo niya kay Pacquiao, na yun ang lowest fight kasi after that fight ay napilitan na siyang magretiro, no? So nagpapasalamat din siya, si Oscar De La Hoya, nagpapasalamat din siya na ang tumalo sa kanya ay si Manny Pacquiao. Actually, tama yung observation ni De La Hoya, no? Nung tinalo siya ni Pacquiao, si Pacquiao na yung next big thing sa boxing, no? Nariyan na yan si Pacquiao. Superstar na si Pacquiao nung naglaban sila. Pero yung na-reach ni Pacquiao, yung global stardom, panahon ng talunin niya si Oscar De La Hoya. Kasi sa dami na nanood sa pay-per-view at yung impact kung tatandaan natin, ang masyadong liamado si Oscar De La Hoya noon. Tapos tinalo siya ni Pacquiao. Ang laki ng impact kasi ang comparison ng yung kanilang tindigan, napakalaki ni De La Hoya kumpara kay Manny Pacquiao. Okay. So, in contrast, nung tinanong naman si De La Hoya kung sino sa tingin niya ang pinaka overrated na boxer, walang duda na ang sinabi niyang pinaka-overrated ay si Floyd Mayweather Jr., no? At hindi naman katakataka na ganun talaga. Pero maganda yung paliwanag niya. Sa bagay, ito rin naman yung paliwanag natin lahat. Overrated siya kasi lagi siyang sinasama sa GOAT debate, di ba? Greatest of all time, totoo ba yun? O masyadong overrated? Siyempre, yung sa sarili niya, yun yung feeling ni Floyd Mayweather. Pero sa boxing community, feeling ng marami, hindi lang naman si Oscar De La Hoya nagsabi niyan. Yung kasikatan ni Mayweather, siya, no? Siya yung nagdidesisyon kung lalaban siya sa isang sikat na boksingero is either lagpas na sa prime yung boxer na to or napakabata pa. So sa case ni Oscar De La Hoya, totoo yan. Hindi na yun yung prime ni Oscar De La Hoya nung nilabanan siya ni Floyd Mayweather. Pero marami nga nagsasabi na ang nanalo nga dapat doon ay si Oscar De La Hoya. At saka yung masyadong bata pa nung kinalaban, ito na nga yung kaso ni Canelo Alvarez, no? Kulang na kulang pa yung mga experience. Okay, so makikita natin, pag pinagkukumpara natin, etong tatlong boksingero na to, kasi balang araw, ito pa rin yung pag-uusapan, yung panahon ng Oscar De La Hoya, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao. Ganun yung ng boxing. Tama yung sinabi ni De La Hoya, no? Yung 2 punto na yun na overrated masyado si Floyd Mayweather.
Kasi balang araw susuriin to ng mga hindi nakaabot ng panahon na yan. Kasi mare-retain yung zero nag-retire si Rocky Marciano, di ba? Laging nasasama sa usapan. Pero tignan nyo, sapat na ba yun yung zero loss ka para makonsider ka na greatest of all time? Sa heavyweight nga, ang laging kinukonsider na greatest of all time si Muhammad Ali pa rin. So hindi na magmamatter balang araw yan. Nagmamatter yan sa bigat na competition na dinaanan mo. At ito si Manny Pacquiao ay balang araw, yun nga yung sinasabi ni Mayweather, na masaya siya na ang nakapagparetiro sa kanya sa boxing ay ang katulad ni Manny Pacquiao. Diba? Kasi hindi nakakahiya na balang araw, kumbaga ito yung sinasabi na hindi mababawasan yung kasikatan mo kung out of prime ka na. Yun yung kiniklaim ni De La Hoya. Out of prime na siya nung nilabanan siya na Pacquiao at natalo siya at pinagretiro siya ng isang dakilang boksingerong katulad ni Manny Pacquiao. Mas hindi nakakaya yung kaysa yung mga nangyari kay Muhammad Ali. Ewan ko kung mga mga small time na boksingero na lang yung nakapagparetiro sa kanila. Si Eric Morales nga, si Danny Garcia na nagparetiro sa kanya. Yung mga tipong ganun na hindi mo talaga ka-level. Pero hindi nakakahiya para sa parte. At nagpapasalamat kasi sabi ni De La Hoya, ganun yung mga boksingero, no? Ang tingin nila, nung panahon na yun, nasa tuktok pa rin siya. Kahit dumanas na siya ng pagkatalo kay Floyd Mayweather o kay Felix Trinidad. Pero feeling ni De La Hoya nung time na nilabanan niya sa Pacquiao, nasa height pa rin siya noon, nasa talagang tuktok pa rin siya ng tuktok pa rin siya sa mundo ng boxing, no? Nakakakuha pa rin siya ng malalaking pay-per-view. At ang pinag-uusapan nating pay-per-view nung panahon nila, milyunan yan. Okay. So, nung time na yan, hindi raw nila nare-realize until na tinalo siya ni Pacquiao. Sabi niya nga, hindi naman siya nasaktan Pwede rin namang mangyari yun. Hindi raw siya nasaktan talaga sa nangyari sa kanya sa ring. Kasi siyempre, totoo naman na may mas malalaki pa na kalaban at mas malalakas sumuntok si Oscar De La Hoya kaysa kay Pacquiao. Pero ang mas masakit daw sa kanya, yung nararamdaman niya sa loob, yung kanyang emotional, no? Yung magre-retiro na siya after, yun daw ang pinakamasakit sa kanya dun sa ring. Outside na, yung after na mag-sink in na sa kanya na wala na siya. Kasi nakikita niya raw, nung tinanong kasi sa ni Larry King, nung nasa ring siya at binubugbog siya ni Pacquiao. Kasi sabi ni Oscar De La Hoya, ganito raw yung nakita niya Matapos daw siyang bigyan ng 15 suntok. Tignan nyo kung anong kombinasyon ni Pacquiao nung araw. 15 suntok daw. Tapos nakikita niya raw na may opening si Pacquiao. Gusto niya, kung nung araw daw nasapak niya yun, baka tulog. Ibig sabihin, after 15 shots na sunod-sunod na kombinasyon, makakatama siya. Sa isip niya na lang. Okay? Hindi niya na kaya. Mas mabilis na yung isip kaysa sa suntok. So, niretire siya ng kanyang corner. Yun yung pinakamasakit daw na naganap sa kanya. Okay. Bigla ko na napag-isip Si Manny Pacquiao kasi, ang tingin kasi natin na parang kahit nung natalo siya kay Mayweather, natalo siya kay Juan Manuel Marquez. Ang tindi nung pagkatalo niya kay Juan Manuel Marquez Pero alam nating lahat ng mga Pilipino na siya ay natsambahan lang, di ba? Naisahan lang. Kay Mayweather, alam naman natin na ang pagkapanalo ni Mayweather dahil sa takbo-takbo lang. Kay Horn at saka kay Bradley, wala yan, nadaya lang siya. Ang taas ng tingin natin kay Pacquiao. Bigla ko naisip habang pinanonood ko yung interview ni Larry King kay Oscar De La Hoya. Ang babata na ng ilalaban kay Pacquiao at ang lalakas sumuntok.
Tama yun, mas mabilis pa rin sa Pacquiao. Pero ang lalakas ng sumuntok eh. Mangyari kaya yun nangyari kay Oscar De La Hoya, na gusto mong sumuntok pero hindi mo na magawa eh. Yun yung nangyari sa kanya kay Pacquiao. So hopefully, sabi ko nga, anong mangyayari kung makita natin si Pacquiao sa taas ng ring na biglang tumanda sa harap natin? Si 40 years old, nangyari yung kay De La Hoya kay Pacquiao, mga 30 plus lang siya. Tandaan natin na si Pacquiao ngayon ay 40 na. So anong mangyayari sa ating pambansang kamao? Kung halimbawa na matuloy ang laban nila ni Spence o ni Thurman o ni Garcia, at makita natin na gusto pa ng isip pero hindi na sumasabay yung galaw ng katawan. So siguro panahon na rin na mag-isip-isip din ang ating pambansang kamao, no? Kaya nga tumatagal siguro yung announcement kung sino yung susunod na kalaban. Ang dami ng konsiderasyon ni Manny Pacquiao. Recently lang yan, kapapanood ko lang kaya, no? So, naano ko kasi yung invincibility ni Pacquiao hindi pa natin tinatanggap na break na yun eh. Ang tingin nga natin ngayon, yung mga huling laban ni Pacquiao, pagbabago lang ng style, di ba? Inadapt niya lang yung ginagawa na noon ni Mayweather na hit and not to be hit, no? So, sana hindi niya maranasan sa taas ng ring kasi masakit sa dibdib eh. Tanggapin natin mga Pilipinong fan ni Manny na makita natin sa ring na binubugbog ng isa pang boksingerong mas bata, mas mabilis ang ating pambansang kamao. So hanggang dun lang muna, Bad Aratilis po.